Tayong lahat ay magsitayo at buksan po ninyo ang inyong mga Bibles, John chapter 14. Let's talk about turning problems to prospects. Kapag sino mga may problema ho dito? Pakita sa kamay. Okay. Sino ho ang problema mo ay sarili mo? Okay. Sino yung problema mo yung kapitbahay mo? Okay. Sino yung problema mo yung partner mo sa buhay? Ang mga young people na ganyan, ano? Ikaw, damsel? Sino? Ay, si Alderi? Aba. Okay, sino yung may problema dito sa kanyang mga anak? Okay. Well, problems, sabi nga ni Dr. Ed Lauren, lagi natin naririnig niyan, and I will never forget that problems are projects. Projects. In other words, if there is a problem in yourself, a problem in your life, a problem, problema sa pamilya, problema ninyo, ay maaari mo itong gawin into a prospect or a project so you can be victorious. Gagamitin natin yung mga problema na yan as an open door for success. Kalimitan lang ho kasi tayo bilang mga mananampalataya kapag may problema ay hindi natin ginagamit ang prinsipyo ng Bible. Nakakalimutan natin yung ating pananampalataya. So John chapter 14 verses 1, 2, and 3 will tell us how to turn our problems into prospects, into opportunities by which we can be victorious. Kaya dumadating ito sa atin bilang mga mananampalataya sapagkat mayroong plano ang Panginoon. And He has laid down the foundation by which we ought to be doing. You know? So, verse number 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. There's a big problem here. The problem is first the ensuing or the future time when Jesus is going to be away from them. Mahirap talaga yun. Sa totoo, kung ang buhay mo, kapag binabasa natin itong tatlong talatang ito, dapat nararamdaman natin yung nararamdaman ng mga disipulo nung panahon na yan. Kaya hindi natin ito ma-appreciate the verses that are here. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari sa panahon na yan. Remember that the disciples were called from their work. Abala sila sa kanilang trabaho. John, James, Levi, lahat ng mga yan ay may trabaho. Abala sila, may ginagawa. And then, here comes Jesus calling them. And then, leaving their work. Pagkatapos nung naibigay na nila yung buhay nila, sumunod na sila sa Kanya araw-araw, dumipende na ang kanilang buhay sa Kanya, hindi na sila dumidepende sa kanilang sarili, sa kanilang kakayanan, makapagtrabaho, makakuha ng pera. Binigay nila lahat, inilagak nila lahat sa Panginoong Jesucristo. Kung sila nagugutom, nandiyan ang Panginoong Jesus. Kung may pupuntahan sila, ang Panginoong Jesucristo ang bahala. Bahala na si Lord. Yun ang mga ginagamit nila. Bahala na siya. Bahala na siya sa atin. Bahala na siya. Siya na ang magbibigay sa akin ng pera. Siya na, pag may sakit, pupunta na ng doktor, andyan naman siya. So everything depended solely upon Christ. Malis sila sa kanilang bahay. Malis sila, inalisan nila ang kanilang mga kaibigan, kanilang mga boss. Nag-full time sila sa gawain. Pagkatapos, lahat na lang. And now, Jesus is going to die. And Jesus is going away from them. Pero naisipin mo, the future that you have given to your master, future mo yun.
Ano mangyayari sa'yo? Mawawala siya. Problemang malaki. Pero ito ang kanyang sinabi sa nila, let not your heart be troubled. You believe in God? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. At ito po ang prinsipyo na nais ng Panginoon na kuhanin natin when there would be problems that will sweep our way. The principle still is the same. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga talatang ito. Marahil memory verses nga po ng marami sa amin ang bagay nito. But help us to understand. Help us, Lord, to appreciate these verses. At matutunan po namin, Panginoon, na bawat mga problema at mga hindi pa nga narating na problema at nakikita namin na potential problem, that we would be able to turn these things into prospects, into opportunities where you can work in our midst and we can experience your protection and we can experience your presence. Pagpalain mo po ang mga talatang ito, Panginoon. Help us indeed to believe. Most of the times we can memorize things but we really do not believe. Help us then to believe, Lord, as you have said. Maraming salamat sa pagkakataon. Ikaw manguna sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Sa Old Testament ay marami tayong mga example of people with like faith. Tayo in the Old and the New Testament at tayo sa ating panahon ay mga nagtiwala sa Panginoon. Inilagak nila ang tiwala sa Panginoon. Pero ang mga taong ito ay hindi nakaligtas sa problema. They had always problems. Kahit noon sa kanilang kabataan pala nakaranas na sila ng problema, pero dahil sila ay sumunod at naroon ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, they were able to translate these problems into opportunities where they can be successful. Okay. At kaya mga kabataan ay dapat matutunan din ninyo yun kasi kapag may problema ay hindi ka lang dapat ngumawa o kaya magpaikot-ikot diyan, no? Tatandaan ko yung mga bata kapag may problema sila ay nagpagugulong-gulong na lang sila. Sino yung mga bata noon na ganyan ang ugali? Talaga? Nung bata pa kayo, talagang gumugulong-gulong? Oo. Sa kanal. Sino nakakatanda kapag may problema kayo talagang yung sigaw mo na lang, yung iyak mo pagkatapos ay parang may stampede, parang ganang. Sino mga batang ganun? Natandaan niyo pa nung kayo nagka-problema? O kaya mga high school na kayo o college, ganun din? Lalo na nung ikaw ay nag-asawa. Sa Old Testament, makikita natin ang isang sikat yan, sa mga Kristiyano. Yan ay si Jose, Jacob. Let's look at his life. Tingnan natin sa Genesis chapter 37. Joseph. Tingnan natin na noong bata pa lang siya ay yung problema sa kanyang buhay. And I hope yung iba marahil hindi makapag-relate sa buhay ni Joseph, but let's see the details in his life. Genesis chapter 37, verse number 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they what? Basahin ni maigi kung ano yung naririyan. Ano sabi? And they hated him and could not speak peaceably unto him. Kasalanan man ni Jose kung siya ay mahalin ng kanyang magulang ng ganito? Kasalanan ba niya kung mas pogi siya doon sa kanyang mga kapatid?
Kasalanan ba niya kung may mga regalo sa kanya ng kanyang magulang? Hindi niyan kasalanan. Pero tingnan niyo ang reaction ng kanyang mga kapatid doon sa pagpapala na natatanggap niya. Sa kanya bumaling, hindi sa kanilang ama na nagbigay ng mga regalo na yun. Sa totoo, walang kinalaman si Jose sa mga pangyayaring yun. Ang kalaging problema lang, he was the son of his old age. And he was loved more than his brethren. And that he received a gift from his parents. Yun lamang ang kanyang partisipasyon. Pero tingnan ninyo, ang kanyang mga kapatid, 10 ng kanyang mga kapatid, they hated him for that. Dapat nga ang natural nga, they hated their father for that. Dapat ang grievances nila, they should have gone to their father at they should have asked him, bakit ganun ang iyong trato sa kanya? Bakit sa amin hindi? Yun ang tama, hindi ba? Because they are barking on the wrong tree. Anong magagawa ni Jose kung nasa kanya ang pabor? Hindi naman siya nagsipsip. He was just he. But you see, he was hated. And then yung hatred nila na yun ay nakita kung paano makipag-usap sila kay Jose. Magtatanong si Jose, marahil sa kanila, saan po kayo pupunta? Bakit? Sasama nga? Anong pakialam mo? Sinabi ba ng natay at nanay na magre-report kami sa'yo? Ano ho ito? Microphone? Hindi, lollipop yan. Biro mo yun. parang punta ka doon sa department store at pagkatapos ay, ano pong kailangan ninyo? Doon sa mga barong, ano pong kailangan ninyo? Nasa barong ka. Necktie. Mga ganun na eh. They cannot speak peaceably to him. Hindi sila makasagot, hindi sila makipag-usap ng ayos. Bakit? Dahil sa galit, dahil sa envy na kaniyang meron sa kanilang puso. Yan talaga, no? Pag galit ka sa isang tao na hindi naman niya alam, lumalabas. Lahat ng mga tanongin niya ay nagiging negatibo sa iyo. If you hate a person for that. Pambihira, dito lumaki si Jose. Sa ganitong klase ng environment where he must have, as the youngest, wala pa si Benjamin by that time, he was the youngest, na dapat siya yung nakakakuha ng proteksyon saan? Sa mga nakakatandang kapatid. Hindi ba yun ang natural? Naturalmente, kapag ang isang bata, isang bunso, siya yung protektado ng buong angkan. Pag bunso. Kaya nga kalimitan, ang bunso spoiled. Lahat na lang ng kanyang gusto. Ayan, si kuya nandyan, siya magbibigay. Yan. Kasi nga, siya yung bunso. Nagmula sa kuya, sa mga kapatid, sa mga kahit mga lolo at lelang, yung bunso nakakakuha ng magandang treatment. Pero baliktad kay Jose. Hindi ganun ang kanyang buhay. He was treated really negatively and badly by his siblings. They cannot speak to him peaceably. Ibig sabihin ay talagang sa kanya, bawat galaw niya marahil ay hinihintay nila na magkamali ito si Jose. At meron na silang dahilan para siya ay bugbugin. Dahilan para siya ay saktan. Dahilan para siya naman ay isumbong. Dahilan para siya naman ay itali. At dahilan para ilagay sa sako. Para siya naman ay ilagay doon sa mga hantik. At tuwan-tuwa sila na makaganti kahit papaano. So they hated him for that.
And they hated him yet more. Sabi doon sa verse number 5. Tingnan po ninyo ang kanyang buhay. And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren, and they hated him yet the more. Ano naman masama yung napanaginipan mo? Ang napanaginipan lang naman niya, sila'y nag-aani. Pagkatapos ay nagsitindig yung kanilang mga inani. Pagkatapos yung mga inani nilang lahat ay nagpatira pa sa kanya. Ay panaginip lang naman yun. Pero nakanaisip ng kanilang, dahil nga sa negatibo, ang kanilang kaisipan, kanino? Kay Jose, ay lalo silang nagpupuyos ng galit. Sabi, ibig mong sabihin, kami ay magpapatira pa sa'yo. Meron ng haba na kakagad ng nilakbay ng kanilang isip. Samantalang, nagkukwento pa lang siya. Pwede naman, ako na naginip. Ikaw daw ay nahulog sa balon. Pwede rin naman yun. Pero tingnan nung kanilang, they hated him for that. Nag-advance yung kanilang kaisipan. And then, verse number 8, shalt thou indeed reign with us? And they hated him yet more for his dreams and for his words. At as na naginip siya ulit. Hindi na ngayon yung kanyang mga inani, kundi ang mga bituin, ang mga tala, ay luluhod din sa kanya. Kasama ang buwan. Verse number 11, and his brethren, this time, did not only hate him. Tingnan niyo ang salita ng Diyos. In verse number 11, and his brethren envied him. Ano pag nainggit na ang tao sa'yo, kaawa-awa ka talaga at kawawa din yung taong may inggit sa kanyang puso. Sapagkat ang taong may inggit sa kanyang puso, yan po ay pinamumunuan talaga ng espiritu ng dyablo. When the Pharisees were envious of Christ, they were filled with indignation and they wanted to kill Christ. A person with an envious heart is ready to kill. At ito ang nangyari sa kanila. Handa na silang pumatay. Pero bago tayo tumuloy sa ating kwento, ganyan ba ang kinalakhan mo? Hindi, masaya nga ang kinalakhan mo. Pag napalo ka, pagkatapos maya, wala na. Hindi yan, kahit na ilang beses sabihin ng nanay, tandaan mo yan, tandaan mo yan, pupukpukin ko ang kamay, pag inulit mo yan. Inulit mo ulit. Wala na naman, Nung mapatawad ka, nung mawala na yung galit, wala na lang, parang rin. Masaya ulit. Pero dito sa panahon ni Joseph, it was not like it. In this kind of a family, si Jose ay nagpatuloy lang na sumusunod sa kanyang ama. Sa kanya, yung galit nila, pasok dito, labas doon. Hindi yan kinikim-kim sa kanila. Yung kaisipan nilang masamang isip nila sa kanya, nais siyang pabagsakin, nais siyang patayin, nais siyang tanggalin sa kanilang pamilya. Para sa kanya, wala lang yun. Kaya tingnan po ninyo, nung utusan siya ulit ni Jacob sa kanyang mga kapatid, kung takot yan, kung meron siyang iniisip na masama na gagawin sa kanya ng mga kapatid, who hated him, who envied him, he will not go to Shechem. Yan yung sa verse number 14. Okay, verse number 13. And Israel said unto Joseph, do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, here am I. Sa problemang yan, na kanyang kinalakhan, there was hatred and there was envy. How did he deal with it? He said, it's just part of the family. And he would not succumb to the pressures of the hatred that he feels and he sees from his brethren. Hindi siya naapektuhan, hindi siya affected. Marami sa atin affected. Kikimkimin yung sama ng loob na yan, ililista pa at naghihintay ng pagkakataon na meron silang confrontation at sasabihin niya lahat. Nakalista yan
Pag tayo ay nag-usap-usap, ito, hinihintay yung pag-uusap-usap at sasabihin lahat. Kaya tinuruan tayo ng psychology na yun ang gawin, na iipunin mo lahat ng mga yan, pagkatapos ay sabihin mo sa kanila hanggang sa lalong nasira ang tahanan o lalong nasira ang grupo. That's not how to deal with that crisis in life. Yung dapat maunawaan natin na kung sila man ay mayroong sama ng loob sa iyo, if you would like to really succeed in your life, matutunan mo na tanggapin, yun ang kanyang iniisip, hindi naman totoo, but I'll still continue to love them and respect them and be with them. Amen? Hello? And mahirap yun, pero ito sa kanya, nung inutusan siya, ganun pa rin. Nang nagalit sila sa kanya, problema, nagalit lang sila. Naglabas lang sila ng sama ng loob at hindi niya yan inirecord. Love does not keep a record of wrong. Sa mga bata na marahil yan ang inyong kinalakhan, parang ang sinasabi mo ay paborito naman ni mama, ni papa, si kuya, si ate. Ano, pag yan ay inilagay mo diyan sa puso mo, you cannot turn your problems into prospects. You can turn that problem into killing somebody else and destroying your life. Kaya dapat matutunan mo yan sa mga pamilya. Nakakaranas ka ba na ikaw ay parang lahat na lang yata yung pinakahuli ay sa'yo. Wala man, di mo naranasan na ikaw ay mabigyan ng pinakamaayos, pinakamasarap, okay? O kaya pinakamaganda dahil marami kayo sa pamilya. Tapos ikaw yung nasa bunso, sa'yo na lahat ng mga may butas. Butas na under, butas na ganito, butas na ganyan. Pati yung pera, butas pa. Samantalang sila ay mga papel, ikaw naman ay butas. At nakaranas ka niyan, let it be. Huwag mong iipunin sa puso. Huwag mong iipunin. Kung totoo man na paborito ng iyong mga magulang ang iyong kapatid, ay hindi kasalanan ng kapatid mo na naging paborito siya ng nanay o tatay mo. And do not take it against your siblings. Hello? Mukhang nakaranas kayo. Mukhang may iniisip kayo dito sa puso, no? Mga kabataan, say aloud, amen. Kahit pa, I'm not saying, mga magulang, ay dapat ay meron kayong kinikilingan at pinoproteksyonan. Submission, totoo lang. I'm not saying that. I'm saying this from the perspective of the kids. Kung meron kang paborito, dapat lamang na huwag mong ipahahalata. Di ba? Talagang kamukhang-kamukha mo yung anak mo, yung isa naman kamukha ng biyanan mo, parang gusto mo nga ito, di ba? Okay. Pero huwag mong ipapahalata. Kung kamukha man ng biyanan mo yan, o kaya kasing height ng biyanan mo, sa kanino kayo nakakuha to? Ay, sa biyanan ko pala. Hayaan mo na yun. Pero huwag mong ipapahalata. Kung anak mo yun. But, at any rate, if this is your problem, if your family has this problem, ay matutunan mo bilang anak ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos, ito ang dapat na ilagay mo sa iyong puso at isipan. Huwag mong iipunin sa iyong puso. Dapat ilagay mo sa iyong puso, sa isipan mo na, it is just a passing time. Yan ay naging bahagi sa inyong pamilya marahil, and be natural as ever. Sumunod pa rin. Huwag mong iisiping maglayas. Maglalayas na lang ako sa bahay na ito. Wala naman akong silbi dito. Sa akin lahat ang pinakahuli. Parang trato sa akin ay basurahan. Aalis na lang ako sa tahanang ito. Huwag mong iisipin yun. Lalo na pag ikaw ay Kristiyano. Amen? Because that problem, maybe, God is allowing to happen into your life, na nilalagay ng Diyos sa iyo yan, upang ikaw ay gamitin niya mightily. So you see, that's the first problem. Bata pa lang siya. Yun na yung problema.
At nakikita natin as you go along sa history ni Joseph, itong ugaling ito ay nakuha niya kahit na noong siya ay pumunta sa ibang lugar. Hindi siya nagkimkim ng galit o kaya ng negative feeling sa mga tao na nakasama niya. Natutuhan niya na palampasin ang bagay na ito. Yung magpalampas na lang. Yung, ano ba tawag natin dyan sa mga magulang pagkaya may nag-aaway ng mga anak, sinasabi natin, ikaw ay bunso, dapat ikaw ay hindi, ikaw ay, pag matanda, ikaw yung magpaparaya. Pag ikaw yung bata, hindi, merong salita ng nanay ko yan noon nakakatuwa. Pag kami nag-aaway ng magkapatid, yung kaaway ko yung mas bata. Sabi niya, ikaw matanda, dapat marunong ka magparaya. Meron pa siyang sinasabi na, ikaw naman bata ka. Yun din ang hinihintay ko. Pag pinagagalitan ka, ako muna. Pagkatapos yun na yung hinihintay ko. At least, no? Pag ako naman mas bata, at siya yung mas matanda, kami nag-away. Meron din yan, nandun na naman ako dun sa isa. Nakalimutan ko na kasi Ilocano yun I forgot that. That's 10 years ago. Matutunan natin yung ugali. If there is really a problem, matutunan mo na to just let it come to pass. Yun ang salita ng Bible. And it came to pass. Sabihin nga natin, and it came to pass. Yan ang dapat nakikita. When there is seemingly injustice that we feel, at matutunan mo, sabi, and it shall come to pass. Kung hindi pa, nawawala, nandyan pa, and it shall come to pass. Pag natapos na, and it came to pass. Sabihin nga natin, and it, at hindi pa, and it shall, sabihin na, it shall come to pass. Dapat yun yung ating bokabularyo. Matutunan natin yan so that the problem will be a key for a good opportunity. Mahirap na ikaw ay lumalaki na mayroong puot sa puso mo in a family where there was hatred. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw dapat gagamitin ng Diyos to pacify hatred and envy in the family. Marami sa atin dito, marahil ang inyong mga kapatid at mga magulang ay hindi pa nagsisimba, hindi natin kasama. Pero maaari kayong gamitin ng Diyos upang ang inyong pamilya ay maging maayos sapagkat kayo ay may tamang attitude. Sapagkat tayo ay mayroong tamang attitude. At sa mga problema na dumarating, that's why we ought to learn to say, and it, again, and, yan. Tutunan mo yun. Pag nakakaranas ka ng mga bagay na yan, then learn to say, it came to pass. Hayaan mo lang. Let it slide. Pabayaan mo siyang take its natural course. Huwag mong haharangin at huwag mong bibitbitin. Huwag mong yayakapin yun pagkatapos ay kasama mo sa pagtulog. Marami mga ganyang bata. Kaya humihikbi. Kaya maraming humihikbing ganyan. Kasi nga, dala-dala niya yung sama ng loob niya sa kanyang pagtulog. Kaya paggising niya at maging yung panaginip niya, ay nandoon yung sama ng loob. Hindi nawawala. Dapat matutunan natin to say, it shall come to pass. Amen. And it came to pass. And then, tingnan po ninyo si Joseph, doon sa verse number 23, still in chapter 37. Verse 23, ang nangyari? And it came to pass. Amen? Amen? And it came to pass. And it came to pass when Jesus was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him, and they took him and cast him into a pit,
and the pit was empty, there was no water in it. Hindi hira niyan. Ano? At least limot na niya yung sama ng loob niya. It came to pass. Now another problem. Alone in the pit. He was taken out and he was put into the pit. Kung ikaw kaya mag-isa na doon, anong gagawin mo? Hinahanap ko nga dito kung siya ay nagre-reklamo o humihiyaw. Well, maybe there was an asking for na ilabas nyo ako dito sa pit, maybe. Kaya lang walang palatandaan dito sa mga verses na ito. He started only to get the blame or maybe the hurt with him. Sometimes, kinakailangan talagang wag na munang magsalita. Amen? And be alone in the pit. Minsan, nauubos yung ating pagngangawa. Aka naman magagawa. Parang, pag may sakit, tapos ikaw ay iyak ng iyak, lagi kong tanong, magagamot ba ng luha mo yan? Pakikuha mo na lang ng luha at ipahid mo, baka sakaling gumaling siya. Di ba? Maraming nga nagpapagaling ng ganyan, di ba? Yung, tapos ipinupuhon ng ganyan. Natandaan nyo yun? Na balita sa channel, sa mga TV. Tapos yung mga faith healer, no? Na inuubuhan niya yung kanyang mga pinagagaling. Matindi talaga yun. Tingnan po ninyo, doon sa verse 23 and 24, silence. Silence is not, hindi yun pagsuko. Hindi palagi ay sumuko ka. Ang ibig sabihin ng silence. Sometimes, you've just got to, hayaan na lang. I have to focus on something else. To be alone in the pit, to be stripped of the many colors, the coats of many colors, to be put into the pit, masakit yun. Pero hindi na lang siya nag-aksaya ng panahon makipagbuno. And sometimes you've got to just let things happen. Amen? Just let things happen. Hayaan mo na. Kasi sayang lang ang iyong effort sa bagay na yan. Sayang lang na ikaw ay sumisigaw. Sayang lang ng lahat na yan. Let it be. Let God indeed be God. At hindi lamang yan. See, kapag ikaw alone in the pit, tapos mawala na, paano na? Di mamamatay ka. Pero hindi ho nangyari yun, sapagkat siya kinuha ulit at siya ay ipinagbili. Amen? Hello? Anong ginawa sa kanya? Verse number 28, Then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. Siguro kung ikay mag-isa doon sa pit, sa balon, madilim, walang Meralco, ay matatakutin ka pa. Siguro ay punong-puno ng hinagpis yung balon na yun. Si Joseph, wala hong nakatala sa bagay na yan, but he trusted, kept silence, and then the Lord took him out through the hands of the Midianites. Yung kamatayan marahil na iniisip ng nerbyoso. Yung kamatayan marahil mag-iisa siya doon, maiiwan siya ng buong gabi, ng isang gabi, dalawang gabi. Mahirap ho yun sapagkat nasa ilang.
Hindi siya nag-aksaya ng luha para doon. He just kept silent. And then the Lord took him out of the pit. At although hindi man siya dinala pabalik doon sa kanila, pero the fact that he was taken out of the pit is already a victory. Amen? Meron na, wala na siya. There was no danger anymore in the pit. Again, sa mga kakain sa kanya, papatay sa kanya ng mga beast doon sa ilang. Minsan kasi tayo ay hindi nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa ng Diyos kahit pa hindi yun ang gusto mong mangyari. Hindi natin makita yung mga maliit na mga bagay na ginawa ng Diyos. Sapagkat tayo ay nagpapanik. Sapagkat ang isipan natin, gusto natin bumalik. Marahil kung ikaw si Jose, gusto mong bumalik doon sa tatay ko. Gusto mong makuha yung coat na kinuha nila. And you would be complaining. And each one will be complaining. Pero si Jose ay hindi ganun ang kanyang ugali. Natutunan niya na manahimik. And let God be God. Nakita niya, okay na to. At least, hindi ako masisila ng mga hayop sa gabi. Narito na, meron ng mga tao na kasama ko. And nakikita natin din dito as he was moving out from Israel, sa verse number 36, nakita natin, and the Midianites sold him unto Egypt, unto Potiphar, an officer of Pharaoh, and captain of the guard. He was sold to a strange land. Pero dito, hindi natin makita na siya ay nagreklamo, siya ay tumakas. Instead, he learned to work with God. Kaya pagdating natin sa chapter number 39, look at your Bibles. Though he was sold as a slave, ang problema na naman yan, biro mo nga, sa Ehipto, bagong salita, bagong kultura, bagong itsura. Paano sila manamit? Paano sila makipag-usap? Mahirap yun para sa isang 17-year-old. Nanood lang napawalay sa kanila. Nevertheless, hindi siya natakot because God was with him. Nakita natin na maybe he tried to learn the language, he tried to learn the culture, at nakita natin na nag-umpisa siya dito na kung ano man ang ibigay sa kanya, ay ginawa niya ng tama. Hindi na niyan inisip kung siya ay nandito, sana nandun pa ang mga magulang ko, dahil naruroon na siya. That problem that he is in Egypt, in a strange land, hindi naging problema sa kanya. Kailangan aralin ko kung paano mabuhay. Bilang isang slave, I have really to learn how to work the way they want me to work. At nakikita natin dito in the verse number 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. So yung kahirapan sa kanya, ang hirap naman dito. Marami mga naglilitan niya ng kahirapan pag nasa ibang lugar. Maraming oras para maglitan niya ng problema. Magsiselfie pa, pagkatapos ipopost sa Facebook. Yeah. Lahat ng kanilang mga feeling sad, tsaka mga feeling guilty, at tsaka feeling bored. Ba naman, bakit naman ako nandito? Ba't ganito ang buhay ko? I'm feeling sad. Eh, si Joseph, hindi ho siya nag-selfie. Siya po nag-isip kung papaano ang isang slave ay magtrabaho sa Egypt. Tiningnan niya kung papaano ang lengguwahe. Ang hirap nun. Ngayon lang siya makikipag-usap sa mga Egyptians. He had no language study. Nagkaroon ba siya ng language study? Di ba, kapag tayo pupunta sa ibang bansa, meron pang language study.
2 years. Meron pa tayong tinatawag bago ka sumakay ng barko o bago ka sumakay ng eroplano ang gagawin. Yung tinatawag natin na culture study. Ikaw ay bibigyan, ito ang kultura nila. Yan. Meron bang ganun si Jose? Wala. Si Joseph was a very, very new to that land. Kaya nga nagdoble ang oras niya, hindi sa pagse-selfie, hindi sa self-pity, hindi sa pagsabing, sana, nanay, tatay, halina kayo. Hindi siya paiyak-iyak, kundi pinag-aralan niya kung papaano ang maging isang tunay na slave sa lugar na yun. Yun ang kanyang buhay, naipagbili na siya. Anong magagawa niya? Bibilhin niya sarili niya? Wala siyang pera. Anong magiging option niya? Marahil ang option niya yung tumakas. Kung tatakas siya, saan siya pupunta? Ngayon lang siya nagpunta ng Shechem. Pagkatapos siya ay dinala doon sa Egypt. Saan siya pupunta? Anong kayang gagawin? Hindi niya kilala ang mga tao. So, he might as well stay where he is as a slave. Tinanggap niya yun. Inaral niya yun. At makita natin nung inaral niya ang bagay na yun at ibinigay niya yung best doon where the Lord has put him, then he bloomed in his place. May makita natin dito na yung kanyang ginawa, his master saw that the Lord was with him. Hindi yun magic, kapatid. Hindi nag-magic ang Diyos. Sabi, magbamayang alas 12, magiging palaka ka. Ano yun, sinabi? Hindi isang gabi lang yun. Ilang taon na naroon, ilang buwan. Pero nag-aaral siya. Sinisikap niya. Dahil siya ay ipinagbili as a slave, he has to do something else. It was a problem, but it was an opportunity for him to show that indeed he can rise up above from this problem. And he did, amen. Nakita natin dito that for those years, maybe and months and days, he became a prosperous man. Hindi ho magic yan, mga kapatid. Nag-aral siya. Maiksi lang yung verses na binasa natin, but it actually speaks about years. And so he turned that problem into something, into an opportunity for him to be noticed. He had a good attitude, a godly attitude. Minsan kasi kung tayo ay nasa problema, nagngangangawa na tayo. Nagagalit na tayo kasi hindi ito yung ating comfort zone. Ay kapag may problema ka, inilagay ka diyan ng Diyos, then learn it. And in order for you to learn it, then ikaw ay mag-focus dun sa bagay na dapat mong ginagawa, diyan sa position na yan, sa circumstance na yan sa buhay mo, sa problema na meron ka, sa dilim ng iyong paligid na parang hating gabing walang hanggan. Dapat matutunan mo ngayon na makakita ng liwanag sa dilim na yan. Amen? Now focus. Learn. Because God is with you anyways. He is a God of wisdom. Kung ikaw ay inalaw ng Diyos na makarating diyan at maranasan yan, it's because God is there for you. God will prosper you only if you believe in Him. So he learned these things. And nakita natin dito, verse number 9. Tingnan po ninyo sa chapter 39. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Ayos na sana, di ba? Si Joseph, ayos na eh. Maganda na ang kanyang katatayuan. From a small slave, naging manager siya, naging mayordomo. Marami na siyang mga tauhan. Mag-isa na pumunta doon sa Egypt, mag-isang nag-aral, nag-isa rin na nagsikap hanggang sa iprinomote doon sa
sa tahanan ng captain na ito ni Pharaoh, kay Potiphar. Mataas na siya. Tumaas na siya magmula sa pinakamababa. Ngayon, isa bang problema ay ang asawa ng Potiphar, si Mrs. Potiphar. Mihira talaga ito. Kung ikaw ba naman ay araw-arawin ng Mrs. Potiphar na ito. Sabagay, kapag nasa position ka na kasi, nagiging gwapo ka eh. No? My young people, when you are in a leadership position, it's always the case. Nagiging gwapo ka kahit walang-wala ka talaga. Kahit yung ilong mo ay busangsang. Nagiging bagay na bagay sa iyo. Honestly speaking, lahat ng mga leaders, pag mag-lead ka talaga, umaayos yung tingin ng tao sa iyo. Kahit nga hindi ka mag-necktie. No. Kaya nagne-necktie pa kasi kailangan, di ba? Kaya nga nakabarong na lang ako eh. Joke lang yun, baka kayo maniwala. Okay. Pero sa totoo, ang totoo niyan, pag nasa leadership position ka na, may hahanga na sa'yo. At ito nangyari kay Joseph. At problema itong malaki. Anong gagawin niya? Hindi niya naman ito masupalpal. Hindi naman niya makakuha ng pala at ipakpukpok niyan sa ulo niya. No? O kaya hindi siya makakuha ng patalim at sige, lumapit ka pa. Lapit. Hindi niya magagawa yun. Kasi baka pag hawak niya ng kutsilyong yan, tama-tama dating ang ibang mga baka sabi, papatayin yung Mrs. Potiphar. Eh kahit naman hindi natin alam kasi nangyayari, kung ano lang makita mo, yun na nga yun. Anong gagawin mo pag ganyan-ganan, Jerome? Diba? Pag may lumalapit na. Benny, may nalapit pa ba? Wala nga po. Bantay sarado ni Hazel. Oh, pag may lalapit pa, anong gagawin mo? Yan, lagi ng Pilipino, sabi kung ang palay ang nalapit sa manok, talagang tutukain niya yan. Diba? Yan ang prinsipyo ng sanlibutan. Kaya alam nyo, kapag may problema, it is time that you can use that to know who you are. Ang problema talaga ay nagbibigay din sa atin ng measurement kung totoong kilala mo ang iyong sarili. Kaya ang problema, mga kapatid, ay hindi lamang for something else, kundi para din sa atin. Kaya dito nakikita kung ano ang personal na kalalagayan ni Joseph. Ang kanyang moralidad was at question between him and God. Biro mo, nandun lang naman siya at ang Mrs. Potiphar lang ang naroon. At maaari niyang, nga naman, wala namang makakaalam nito, tayo-tayo lang. Wala naman si pastor. Wala naman si mama, wala si papa. Sige na nga. Kasi walang nanonood sa kanila. Wala silang kasama. But problems come to test your personal stance. Hello? Kaya kahit mag-isa, dito lumabas kung ano ang nasa puso ni Jose. Sabi niyan, you are his wife. How can I do this great wickedness and sin against God? Naroon sa niya puso, the eye of the Lord is in every place, beholding the evil and the good. Lumabas kung ano ang kanyang paniniwala sa Diyos. Yung iba kasi akala nila kapag yan nagtago at kinuha yung manok o kaya yung itlog at kinain at kinagat, wala naman silang ebidensya. Ikaw ang kumain nun, ikaw ang matngat nung apple, wala naman kayong ebidensya eh. Makita natin yung ngipin. Ayan ganito yung ngipin ganyan-ganyan, ilagay natin, ayan, eksakto sa ngipin mo. Gusto pa ng ebidensya. Pero ang tunay na nakakilala sa Diyos, it is Him and God. Kaya kung may problema, lumalabas kung sino ka. Wala ka ng toothpaste.
Lalabas kung sino ka. Hindi ka nabigyan ng isang cup na kanin. Kulang sa'yo yun. Lalabas kung sino ka. Problema yun eh. Saan ka kukuha ng pagkain? Kapag may mga problema, mga kapatid, makinig ka maigi sa akin, kung may mga problema na yan, lumalabas talaga kung sino ka. It is a time for you to understand who you are. Kung totoong ikaw ay nakakakilala sa Panginoon. And Joseph passed the test. Ang kanyang paniniwala sa Diyos ay naroon na lang. And nakita din natin when he was sent into prison. Problema na naman. Nakalampas na siya sa pamilya, nakalampas na siya sa pit, nakalampas na siya saan? Doon sa pagiging slave kay Potiphar, nakalampas na siya saan? Doon sa asawa ng Potiphar. Ngayon, siya ay nasa prison. Nakakulong sa sala na hindi naman sa kanya. Kung siya ay nagtanim ng sama ng loob, maghihiganti yan. At anong gagawin niya sa kulungan? Ay, talagang ginawa niyo akong ganito. Ipatutunayan ko talaga sa inyo na ganito nga ako. Marami kasi kuminsan, makinig ka maigi. Do not give in to the prophecy of others about you. Ulitin ko, no? Huwag kang sumakay sa propesiya ng ibang tao sa'yo. Kung sinabi nilang tamad ka, huwag mong sakyan yun. Tamad-tamad mo naman, ang gawin mo, magpakasipag ka. Patunayan mong hindi. Hindi yung, sige nga, sinabi niyo ko'y tamad. Hindi tamad, gigising ng ganito, ganyan. Hindi ganyan ang tamang attitude ng isang Kristiyano. Huwag mong hayaan ang kanilang salita ang humubog sa iyong buhay. Hayaan mo ang salita ng Diyos. Yan ang dapat humubog sa buhay mo. And it takes time. Amen? Itong ginawa ni Jose, he was in prison. At nakikita natin sa chapter 39. Tingnan po ninyo, when he was in prison, verse number 21, chapter 39, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, he was the what? Doer of it. Yung mga ginagawa nila doon, sino talaga gumagawa? Si Joseph. Yung mga preso siguro, marahil hindi totoo na sila'y nagkasala. Maybe they were accused. And they were really so discouraged. Pero nandoon si Jose, pinakita niya sa kanila. Lalo siyang naawa sa kanila. Naawa siya sapagkat ang mga taong ito marahil nakakulong nga sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Meron pa siyang pagkakataon. Meron pa siyang panahon para maawa sa kanila, pero siya kaawa-awa. But his problem was, he was able to turn it into a prospect. Hindi niya ginamit yung injustices sa kanyang buhay para maghiganti, kundi para gamitin yun upang makita niya na maramdaman din niya yung nararamdaman ng mga prisionero na marahil nandoon din. He was able to get into their shoes. Minsan kapag may problema tayo, we always think about ourselves. Hindi natin iniisip na may mga iba na marahil ay naghihirap din kagaya natin. At hindi natin magkaroon ng tinatawag na empathy. The word is empathy. Yung bang you put your feet into their shoes. Yung bang makita mo na kaya sila naririyan ay hindi rin naman sa kanilang kagagawan, kundi kagagawan ng iba at mahirap talagang kanilang pinagdadaanan. Ang mga taong selfish, ang mga taong kanilang sarili lang ang iniisip, naaawa lang sila sa kanilang sarili, sa mga injustices na kanilang, kaya wala silang panahon para makapaglingkod sa Panginoon at sa iba. At hindi ka lalagot, hindi ka gagamitin ng Diyos kung ang isarili mo lang ang iyong iniisip. Oo, parahil nakararanas ka ng injustice ngayon, kapatid.
Pero isipin mo, paano kaya kung ito rin pala yung kasama ko sa upuan? Na ganyan din pala ang kanyang nararanasan. Anong gagawin mo? Kaya nga, matutunan mo to really make that problem to be a door for an opportunity so you can serve. And then, makita natin ang pagdating ng tamang panahon sa kanya that he became the governor of Egypt. At handang-handa na siya sa position na yun. Why? Because he went through those kind of life. That life na nag-prepare sa kanya para sa isang magandang buhay. At kung titingnan natin yung buhay niya, it was actually an expression of the verses that we have just read. Anong binasa natin kanina sa ating teksto? Tingnan po ninyo. Basahan na natin. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ano ang sikreto niyan? The secret is that he believed. Kung minsan ho kasi tayo, alam lang natin, but we do not believe. Alam lang natin yung prinsipyo, nandito lang, but we do not believe. Believe in God. Kung ikaw nananampalataya sa Diyos, ang Diyos ang may akda ng lahat. Kaya nga bawat himaymay ng iyong buhay ay nasa panulat at nasa kamay ng Diyos. So, ba't ka magre-reklamo sa bagay na iyong kinaroroonan? At bakit ka magre-reklamo sa mga problema na dumarating sa iyong buhay na para bagang walang Diyos? Ba't kinakailangan ikaw ay maghiganti sa mga bagay na hindi naman dapat yan naghiganti? If you know God, if you believe in God, for vengeance is the Lord's. Minsan hanggang doon lang tayo nakakapag-recite ng verse, pero hindi talaga tayo naniniwala. If you believe in God, then you would believe that all things work together for good to them that love the Lord. Amen? Kaya naniniwala ka sa Diyos, ang sabi yan, ang Panginoon is all-knowing, He is omniscient, He is all-powerful, He is omnipotent, He is all-present or present everywhere, He is omnipresent. At nakikita lahat yan ng Panginoon at alam niya kung anong pinagdadaanan mo sa buhay. At lahat ng mga nangyayari, all things work together for good. Amen? Okay, bakit ka titigil? Ba't ka titigil sa paglilingkod sa Diyos? Bakit ka titigil sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon? If you really believe in Him. Hindi ba? If you believe in God, then He is in control. If you believe in God, then He's perfect. His ways are perfect. Eh, bakit ka nagre-reklamo? Hello? Kapag ikaw ay totoong naniniwala sa Panginoon, you cannot make judgment to things that are happening. You will not be judgmental. Ang sabi nga, sapagkat ang sabi ng Panginoon, judge not before the time. Amen? Bakit susuko ka na kakaagad? Hindi pa tapos ang laban? If you believe in God, then focus on God. Amen? If you believe in God, then you do not focus on your pain, but you focus on the Lord. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. If you believe in God, ay makikita mo na you ought to submit to His will. You will be grateful for everything. In everything, give thanks. Kaya kahit may problema, nagpasalamat sa Panginoon. Kung naniniwala ka sa Diyos, marami sa atin kasi hanggang salita. Yan sabi niyan, let not your heart be troubled. You, what? Believe in God. And He said, believe also in me. Who is Jesus? Who is Jesus?
Jesus is the eternal Word. You believe in Jesus? Then you continue reading the Word of God. Then you continue with His Word. Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. Kung marahil may mga bagay na hindi pa sinasagot at parang malayo sa, parang hindi mo nakikita ang katotohanan, you just keep on searching the Word. Let not your heart be troubled. You believe in God, then believe also in Jesus. For Jesus is the Word. Huwag kang manghinawa sa pakikinig ng kanyang salita at kahit paulit-ulit pa. Recite and recite and recite and memorize the Word of God. Meditate and meditate upon the Word of God. You believe in God? Then believe also in me. For Jesus is the living Word. You believe in God? Then believe in the Word. For the Word is our bread. Minsan pag may problema, wala nang time sa Bible reading. Kasi may problema ako, kailangan kong asikasuhin. I don't have time for the Word. Kaya sabi ng Panginoon, you believe in God? Believe also in me. Jesus is the Word. Kaya kung ikaw ay nasa problema, anong gawin mo? Believe in Jesus. Believe His Word. Ito tama pa rin. Kahit kung ang buhay mo ay parang malayo yata, ito ang sabi ng Panginoon. Pero bakit ito nangyayari sa akin? Just believe the Word. The Word of God is true. Your life is in a lie. Aayusin pa ng Diyos yan. Amen? Just continue. Believe in Him. Believe in His Word. Believe in His promise. Isang araw, sabi niyan, I will come again. Amen? Kung hindi man matatapos ang problema mo, at least, babalik siya para tapusin niya. Amen? Kaya lang, naniniwala ka ba? Christian, makinig ka magiging sa akin. Are you a Christian? Naniniwala ka ba talaga? Therefore, let every problem be an opportunity so that you can shine for Him. Let your light so shine before men. Kaya maraming salamat sa problema. Amen? Can we say we thank the Lord for problems? Can you say that? Amen? Then, we'll turn it into prospects so we can serve the Lord and give Him glory. Tayo lahat tayo magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa panahon, pinagkalob niyo po sa amin upang tingnan ang inyong salita. Maraming salamat. Marahil magkakaiba ho kami ng problema. Pero isa lang po ang dahilan bakit nga pa may problema. Bilang mga Kristiyano, is that we can turn these things into things that are profitable. Hindi lamang po para sa amin, kundi para sa maraming. Para sa ibang Kristiyano at para sa din Panginoong Diyos sa hindi mananampalataya. Tulungan yung bawat isa sa amin to turn our problems to glorify your name. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.